Naawang ang labi ni Veronica dahil sa narinig. Hinaplos nitong malambot at nakaawang niyang mga labi. Alam niyang lasing lang ito kaya nito nasabi yun. Ngunit bukas pagising niya muli itong matatauhan, muli nitong maalalang ginawa niya. Umiwas siya ng tingin at bahagyang tinulak ito. Lasing ka lang, Marlo. Kung kaya nakaya mo sabihin yan. Tumalikod siya na may nagbabadyang luha sa mga mata. Veronica, galit ako sa'yo. Alam mo ba yun? Ramdam niyang hinanakit sa boses nito. Ngunit mas galit ako sa sarili ko. Bakit? Dahil nandito ka pa rin. Natigilan siya na marinig ito. Gusto niyang lumingon ngunit pinigilan niyang mga luha niya. Veronica, bakit mo ko iniwan nun? Panunumbat ito sa kanya. I'm sorry, Marlo. Hindi yan ang gusto kong marinig. Napapitlag siya dahil sa biglang pagtaas ng boses nito. Kahit nakatalikod siya, ramdam niyang galit doon. Hindi niya alam kung anong isasagot. Marlo, malalim ang dahilan ko kung bakit kita iniwan noon. Humihikpi niyang sagot na hindi pa rin lumilingon. Then tell me what is it? Tumingala siya upang humugot ng lakas. Patuloy pa rin sa paglanda sa mga luha niya. Namumula na rin ang kanyang ilong sa kakapahid ng kanyang sipon. O ay, akala ko minahal mo rin ako. I do, sagot niya. I love you, ngunit may mga bagay na hindi natin kayang ipilit dahil maraming masasaktan. Umiiyak na tugon niya. Sandaling tumahimik ito tila ba ina-analyze ang mga sinabi niya. Why don't you trust me, Veronica? Hindi pa ba sapat na mahal kita para sabihin mo sa akin kung anong totoo? Humarap siya rito na makuha na niya lakas ng loob upang sabihin ang totoo. Hindi lang ito dahil sa mahal mo ko, Marlo. Kung hindi dahil sa mahal kita. Ngumiti ito na mapakla, ngunit ilam na rin sa luha ang mga mata nito. Yeah, you love me. Kaya nangako ka na hindi mo ko iiwan kahit anong mangyari, hindi ba? Veronica, nagtiwala ko sa pangako na yun. Pinagkatiwalaan kita sa kabila ng takot ko na baka pagising ko wala ka na. Kung mahal mo ko, bakit nandito tayo ngayon? Patawarin mo ko, Marlo. Mas gugustuhin ko pang ako na lang ang mahihirapan. Ngunit nahihirapan din ako. Putangina naman. Bakit ang hirap mong intindihin, ha? I'm trying. Sinusubukan kong intindihin ka. Hindi mo ba yung nakikita? Kinuha nitong kamay niya at nilagay sa dibdib nito. Lalong bumuo sa mga luha niya, tinawakan itong baba niya. Dahilan upang magtamang kanilang mga mata. Naramdaman mo bang pintig ng puso ko? Veronica, walang nagbago. Ikaw pa rin ang laman nito. Emosyonal itong wika sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Maigpit niyang niyakap to. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Marlo. Kung meron man nagbago, yun ay mas lalo pa kitang minamahal sa bawat araw na magkalayo tayo. Matagal na nakatitig si Marlo kay Veronica. Habang nakasalikop ang palad nito sa mukha niya, I love you. Hindi na ito nakatiis at buong suyong tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Matagal nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang mga labi. Tila sa ganung paraan, may paparamdam nila sa isa't isang init ng kanilang pagmamahal. Lalong idinikit ni Marlo ang katawan nilang dalawa. Sabik na sabik siya sa mga yakap at halik ni Veronica sa kanya. Iba pa rin ito sa mga babaeng dumaan sa mga kamay niya. I love you too. Nakangiti niya sagot, ngunit nanatili na kayakap pa din kay Marlo. Pinahid nito mga luha niya, tinalikan ng tungki ng kanyang ilong. Tell me, may hinahon itong pagkakasabi. Tell me what? Nagtataka niyang tanong. Binuhat siya nito at kinandong sa couch. Pinisil nitong tungki ng kanyang ilong. Why did you leave me? Muli niyang tanong, umiwas ang tingin si Veronica. Lasing ka, bukas na lang natin. Muling tinakpan ng mga labi nitong labi niya kaya siya napatigil sa pagsasalita. I want to hear it now, sunshine, please. Hindi ko alam kung anong problema mo. Paano kita matutulungan kung ayaw mo sabihin? Dahil sa pamilya ko. Tipid niyang sagot. Nakita niya pagkunot ng noon nito, naghihintay ng sasabihin niya. Galit na galit ang mga kapatid ni Daddy Roger dahil sa nangyari sa kanya. Pinagbantaan nila kung bawasan ang pamilya mo kapag ituloy kong pakikipagrelasyon sa'yo. Nagdikit ang dalawang kilay ni Marlo. Tila nahimasmasan ito mula sa kalasingan, hindi niya alam na may ganito pa palang pagbabanta sa babaeng mahal niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinagbantaan nila ako, isa pa ayaw kong palakihin ng gulo. Ayaw ko madami ang pamilya mo. Nagtangka siyang tumayo mula sa kandungan ni Marlo, ngunit hindi siya hinayaang gawin yon. Kung kaya nagawa mo isakripisyo ang sarili mo, ang pag-iibigan natin, yumuko siya upang itago ang paghihirap ng kalooban niya. Maaari nagkamali ako na isakripisyo ang relasyon natin, ngunit meron ba akong choice? Nang mga sandaling yun, natatakot ako na may madamay dahil lang pinilit natin ang bawal. Walang bawal sa pagmamahalan natin, Sunshine. Pagtatama nito sa sinabi niya. Pinagdikit nitong kanilang mga noo. Sa mga oras na ito pakaramdam niya, ayaw niya magising. Niyakap sa nito na mahigpit habang nakasandal ang ulo niya sa dibdib nito.
Sa totoo lang, natatakot ako ngayon para sa'yo't sa anak natin. Nagbabadya na naman ang mga luha niya. Kung sino man ang sinasabi mong pamilya mo, hindi ako natatakot na labanan sila. Sagot ni Marlo, ngunit sa isip niya, hindi rin niya alam kung paano labanan ang pamilyang mahalaga din kay Veronica. Kapag dumating ang araw na yon, hindi siya papayag na maulit ang nangyari noon. Ilang sandali pa nagring ang cellphone niya. Lumipat si Veronica na upo sa tabi ni Marlo. Sinagot naman itong tawag. Master, nasend ko na sa email mong lahat ng impormasyon. Good. Hinangaan niya ito dahil ang bilis umaksyon. Pinatay niya tawag at pumunta sa email niya. Ngunit nasindak siya na makita kung sino lalaki sa buhay ni Veronica. Isang linggo nakalipas, nakapagdesisyon na rin ang dalawa na ilabas si Maverick sa ospital. Ihinto mo lang dyan sa tapat ng pulang gate. Tiningnan ni Marlo kung saan nakaturong direksyon ng mga kamay ni Veronica. Nakita niyang malaking bahay na hanggang 3 palapag. Nakangitiring tinapat niya sa harap ng pulang gate ang kanyang mamahaling sports car. Sabay silang lumabas ng kotse. Ako na magbubukas ng gate. Nakangiting wika ni Marlo sabay hawak sa pulang gate na akmang bubuksan nito. Nagtataka naman binalingan ni Veronica ang kasintahan. Huminto siya sa paglalakad at pagtanto kung saang gate ang tinutukoy nito. Hoy, trespassing ang ginagawa mo. Baka gusto mo ipakaladkad kita sa mga aso ko. Napatingin silang dalawa sa itaas ng veranda kung saan nandoon nakatayong isang dambuhalang babaeng nasa mid-40s ang edad. Napapikit si Veronica sa pagkapahiya na makitang galit na galit ng mukha ng ginang. Sunshine, nagtatanong ang mga mata ni Marlo habang nakatingin sa kanya. Inayos muna niyang pagkarga kay Maverick bago lumapit sa kasintahan. Hindi yan ang bahay na tinitirhan namin ng anak mo. Tinanggal niya sa kami nitong nakahawak sa gate. Tumingala siya upang pakiusapan ng dambuhalang babae. Pasensya na po Madam Mona, binalik niya pagsara ng gate. Veronica, mukhang nabingwit mong madatong. Kailan ba magbabayad sa kulang mo na 2 buwan sa upas ng apartment ko? Kapag sumahod na ho ako Madam Mona. Itong katapusan po, magbabayad na ako. Nakakunot ang noo ni Marlo habang nakikinig. Tahimik lang siya pero puno ng katanungan ng isipan niya. Siguraduhin mo lang na magbabayad ka ha? Bakit hindi ka nalang humingi sa lalaking yan? Mukha namang madatong eh. Halata namang mamahalin ng sasakyan. Magkanong kulang niya? Halatang nairita na si Marlo sa boses ng dambuhala. Aba, nasa 30,000 pesos nang babayarin niya sa upa dahil 15,000 naman ang usapan namin. Hindi pa kasama dyan ang kuryente tubig. Nakagat ni Veronica ang ibabang labi. Nahiya siya kay Marlo sa totoo lang. Bakit ba niya naisipan na dito pa ipark ang kotse nito? Nag-alala kasi siya na baka mapagod ito sa paglalakad sa maliit na skinita kaya dito na niya naisip na dumaan sa main road kung saan madadaanan talagang bahay ng landlady niya. Psst, Veronica, siya na bang sinasabi mong daddy ni Maverick? Nakabalik siya sa kanyang sarilit na palingon sa kumalabit sa kanya. Samantha, halatang nagulat siya. Siniko siya nito. Ikaw ha? Hindi mo malang sinabing sobrang gwapo niya pala. Naks, hindi na ako magtataka kung bakit ang gwapo ni Marvy. Talagang magandang lahi naman palang ama niya. Palihim niya itong kinurot sa tagiliran sa takot na baka marinig ni Marlo. Sabihin pa na pinagchichismisan nila ito. Binalinga siya ni Marlo, saka pa lang niya napansin sa harap na pala nito si Madam Luna. Naghihintay nito ng bayad mula kay Marlo. May dinukot ito mula sa wallet. O ayan, binilang ng dambuhalang perang binigay sa kanya. 50,000 pesos? Nalaki ang mga mata nito habang nakatingin kay Marlo. Sinabi ko na sa'yo kanina, bayaran mo ko para sa 1 taon na upa nila sa apartment ko. Pinag-cross ni Marlon kami ng dibdib habang nakatingin kay Madam Mona. Yeah, 50,000 is enough for their short-term stay. Bakit ilang buwan na bang tumira sila sa apartment mo? 2 months pa lang na lumipat sila sa apartment ko. Exactly. Binayaran ko na rin pati kuryente at tubig. Ano pa bang kulang? Nakipagbangayan na si Marlo. Hindi sa naubusan na siya ng pera. Ayaw niya lang na minamalit ang kakayahan ng ina ng anak niya. Paano mga susunod na buwan? Ayaw mo bayaran? Reklamon to. No, dahil kukunin ko na sila ngayon. Nag-iba ng plano niya dahil sa narinig agad na lumitaw ang reaksyon ni Veronica. Marlo! Tinawag niya ngunit hindi siya nito pinansin. Marlo! Kinalabit niyang kamay nito dahilan upang balingan siya. What did I tell you to call me? Nagbabanta ang tingin nito ngunit mayroong paglalambing sa tono ng boses. Mahal? Mahinang sagot niya. Ngumiti ito na napakatamis at tinalikan pa siya sa labi dahilan upang lalong lumobong mga mata ni Madam Mona. Maging ang mga tsismoso-tsismoso sa paligid na nanonood ay napalunok na rin sa sobrang inggit. May mga tao, nahihiya niyang wika at bahagyang lumayo kay Marlo, ngunit wala itong pakialam. Nanatili nakapulupot ang kamay nito sa balangkinita niyang katawan hanggang ngayon lang ang upa ng mag-ina ko, kukunin ko na sila. Hindi nakapagsalita si Madam, tila natuod na ito habang nakatayo sa gilid ng gate. Maging siya hindi nakapagreklamo ng kinuha nito si Marvy sa kanya tinawakan ng kanyang kamay upang umalis. Saan kayo nakatira? Saka pala siya nahimasmasan na marinig itong nagsalita.
Diyan lang sa dulo. Sabay turo ng kanyang uso. Saan? Sa dulo ng uso mo? Hinampas niya ito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa pang-iinis nito sa kanya. Pinandilatan niya ito ng tingin dahilan upang pumalatak ito ng tawa. Ilang sandali pa, nagkatingin na silang dalawa at nagseryoso. Sobrang saya ko lang ngayon sa totoo lang, Sunshine. Akala ko hindi na darating ang pagkakataon ito na makapiling ko kayo ng anak ko. Hinalikan itong kamay niya. Hindi niya rin maiwasang mapaluha. Maging siya hindi rin makapaniwalang magkakabalikan pa sila ni Marlo. Masaya siya dahil nakita niya ulit itong nakangiti. Napansin niya sa Samantha kinikilig din habang nakatingin sa kanila. Siya nga pala, mahal. Gusto ko ipakilala si Samantha. Kaibigan ko rito simula ng bagong lipat ako. Sa kanya ko iniiwan si Marvy kapag umaalis ako. Malapad nang umiti si Marlo kay Samantha at kinamayan ito. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko, Miss Samantha. Ay, oh my gosh, ang gwapo. Kinikilig itong bulong sa kanya habang nakikipagkamay kay Marlo. Papikit-pikit pa ito ng mga mata dahilan upang mapatawa siya sa kalokohan na kaibigan. Ang lambot ng kamay niya, besh. Malamang sintigas din sa ilalim niyan. Ang laki no, aminin. Sabay takip ito ng bunganga. Ikaw talaga ang dami mong alam. Bitawan mo lang kami ng asawa ko at baka mamaya maputol pa yan sa higpit ng hawak mo. Agad itong umayos ng tayo tinirapan siya. Kamay nga lang ang akin pinagdadamot mo pa. Napailing na lang si Marlo sa dalawa. Kunwari pang mga ito nagbubulungan ngunit naririnig naman niya. Hindi nagtagal nakarating na rin sila sa apartment na inuupahan nito. Siguro kung sa normal na pamumuhay okay na rin itong tinitirahan ni Veronica. Malinis ang silid, may isang kama na kasya para sa dalawa, malinis na banyo at maliit lang ang kusina. Ngunit mas gusto pa rin niyang bigyan ng marangyang buhay ang kanyang pamilya. Kaya isasama niya ito pa uwi. Anong nangyari after mo umalis sa tabi ko? Curious na tanong ni Marlo habang nag-impake si Veronica ng mga damit nila ni Marvy. Nagkaroon ako ng simpleng pamumuhay mag-isa. Akala ko maraming negosyo ang daddy ko. Dugtong nito sa gusto sabihin niya. Umupo siya sa couch habang karga pa rin na natutulog na anak. Yeah, sagot niya. Ayokong gamitin ng kahit sintimo ng yaman niya. Masaya na ang buhay ko sa ganito. Lumapit ito sa kanya. Saan mo pala kami patitirahin ni Marvy? May binili akong mansyon malapit lang din sa villa na binili ni Kuya Caleb. Gusto kong dun tayo umuwi. Ha? Hindi ka ba mahihirapan? Baka malayo yun sa kumpanya mo. No, mga 20 minutes lang naman ang travel time. Nakangiting paliwanag niya. Hinatak niyang kamay nito upang umpo sa mga hita niya. Ano ka ba? Baka magising si Marvy. Reklamo nito. Ngumisi siya. I miss you. Nakita niyang pamumula ng mukha nito. Mainit niyang sinulyahan ang namumulang labi nito. I love you. I love you too. May hinang tugon ni Veronica. Kung alam lang ni Marlo, gusto na niyang humilata sa kama at bumukaka dito ngunit nagpipigil lang siya. More than 1 year ba naman siyang tigang? Pinilig niyang ulo. Siya na rin ang nahihiya sa sarili niya sa mga naisip niya. Sandali, tatapusin ko lang ang pag-iimpake. Tumayo siya, pinuntahan ng nantalan niyang ginagawa kanina. Sir, tomorrow is the first day of your new secretary. Good. Make sure she knows her responsibilities. I have my wife now. Nakangiti siya habang nagre-reply sa vice president niya. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niya nagulat ito dahil sa sinabi niya. Masaya siyang binalita na may asawa na siya. Kahit hindi pa sila kasal ni Veronica, doon din naman sila pupunta. May anak na sila at papel na lang ang kulang upang lalong maging matibay ang pagsasama nila. Wow, congrats sir. Binyagan na agad. Next month pang bibinyagan ang anak ko. Reply niya. No, I mean, binyagan mo na kaagad ang asawa mo. Gusto niya tumawang mabasa ito ngunit pinipigilan niya lang ang sarili niya. Sanay na kasi si Romeo na hindi niya pinapalampas sa mga babae. Binibinyagan niya kaagad. Naging malaki tuloy ang tingin niya kay Veronica. Nakaramdam siya ng pag-iinit sa katawan. Nagbuga siya ng hangin. Pinilig niyang ulo tuwing naksiyang kamanyakang ng utak niya. Si Veronica lang ang babaeng naiba sa lahat. Ayaw niya itulad dito sa ibang babae. Habang nasa biyahe, biglang nagpaalam si Veronica. Mahal, gusto ko lang sana magpaalam. Magpaalam? Mukhang kinakabahan naman ako dyan. May pupuntahan ka ba? Sinulyapan siya nito habang nagdadrive. Hindi, I mean gusto ko sana magtrabaho. Pagbibigay alam niya rito. Ha? Bakit ka pa magtatrabaho? Alagaan mo na lang si Marvy. Malumanin to sagot. Kasi ganito kasi yun. Bago pa man tayo nagkita, nakapag-apply na ako ng kumpanya. Nakakahiya naman kung hindi ako papasok bukas. Nagsabi na kasi ako magsisimula na ako sa trabaho ko bukas. Sunshine, hindi naman sa ayaw ko magtrabaho. Gusto ko lang na walang nagmamayari sa oras at atensyon ng asawa ko kung hindi kami lang na anak ko. Nakasimangot na sinulyapan niya ito. Hindi naman nila makukuha ang oras ko Katuwiran pa rin niya. No, ayoko pa rin. Hindi ako papayag na magtrabaho ka. Kung gusto mo magtrabaho, gusto ko sa kumpanya ko. Gusto ko nakikita kayo na anak ko. Hindi ba awkward naman ng ganun? Trabaho pa ba yung nag-aalaga ako ng anak sa loob mismo ng kumpanya mo? Ano na lang sasabihin ng mga empleyado mo? Ginawa ko ng bantay bata 163 ang opisina mo niyan.
Nagmamaktol na reklamo niya, tumingin siya sa labas ng bintana. Kinuha nitong kami niya. Mahal, kita mo nagtatampo ka na kaagad. Humito-ito ng pag-drive at tinabi mo na sa gilid ng kalsada sa sasakyan. Sinuyo siya nito't pinaharap. Alright, saan ka ba magtatrabaho para alam ko kung sinong boss mo? Baka mamaya hindi na pala magandang treatment sa'yo. Lumiwanag ang kanyang mukha dahil sa narinig. Tiningnan niya ito sa mga mata. Nakita niyang pag-asang sa pahayag nito. Sa MB, sagot niya. MB? Takang tanong ni Marlo. Yes, sa Marston Bank. Nakangiting wika ni Veronica. Gustong tumawa ni Marlo ngunit hindi niya pinahalata. Ibig sabihin kahit hindi pa nila gustong magkita, pagtatagpuin pa rin sila ng tadhana. What small world para sa kanila ng babaeng mahal niya. MB, anong trabaho mo sa MB? Nagpanggap siyang hindi niya alam. Executive Secretary. Pagbibida nito sa kanya. Wow, ang galing ng wife ko. Ibig sabihin magsisimula ka na bukas? Nakangiti niyang tanong. Nagtataka naman na tumango si Veronica. Bakit pakaramdam niya mas excited pang mukha nito kaysa sa kanya? Hindi ka na galit? Pumapayag ka na? Tanong niya. Sandali nagseryoso si Marlo, kunwaring nahihirapan siya. Paano si Marvy? Oo nga no. Nakagat ni Veronica ang ibabang labi, kaya lang nahiya kasi ako sa boss ko na aatras na naman ako sa kumpanya niya. 2 linggo na din ang hinintay niya sa akin. Mukhang mabait sa yung boss mo na yan ha. Hindi kaya may gusto sa'yo yan? Naisipan niya tuksohin to. Bakit natatakot kang palitan ko? Ganting pang-inis ni Veronica. Aba, lumalaban. Bakit kaya ba niya palitan sa puso mo? Nilapit ni Marlong labi sa labi ni Veronica. Siyempre hindi, baka ikaw marami ka ng babae. Ang tagal kong nawala sa buhay mo. Tuluyan niya itong hinalikan sa labi. Ikaw lang hinalikan ko ng ganito katamis. Nakangisi niya sagot. Aray ko, kinurot siya nito sa tagiliran. Kita mo na, ang dami mong babae. Naku Marlo, sinasabi ko sa'yo. Huwag ko lang makitang marami sila, hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kung ganun sasabihin ko na isa-isa lang dapat sila. Huwag silang magsabay-sabay na pumunta sa akin. Pumalatak siya ng tawa na makitang umusok ang ilong ni Veronica. Habang nakatingin sa kanya, hinapit niya ito't niyakap. Mahal, ikaw lang sa buhay ko, kay ni Marvy. Always remember that. Sinil niya ng halikan labi nito. Matagal silang nagpakasawa muna sa labi ng isa't isa bago naghiwalay. Muling binuhay ni Marlong makina ng kotse niya. Ngayon palang excited na siyang isurpress ang asawa niya bukas sa opisina. Dadalhin ko na lang si Marvy sa opisina ko. Mag-hire na lang ako ng personal nurse niya habang nasa trabaho tayo. Question niya habang nasa biyahe sila. Okay lang ba sa'yo? Don't worry, every break time ko pupuntahan ko kay ni Marvy. Of course, dapat na nabigyan mo kami ng oras ni Marvy. Hihintayin ka namin. Nakangiti niyang sagot. Excited na siya. The next day? Madam, hindi ka nga nagkamali. Nandiyan na siya sa labas. Kukuha raw ng employee ID niya dahil magsisimula na siya today. Agad na binalita ni Natalie sa HR manager niya si Athena ang tungkol kay Veronica. Tumigil sa pagpirma si Athena at tumingin kay Natalie. Saan si Chloe? Nasa training room po ma'am. Tawagin mo siya at siyang ipalit mo sa posisyon ni Veronica. Emma, paano kung malaman ni Sir Romeo na hindi pala siyang tunay na Veronica? Tanga, ikaw nagbigay ng suggestion na ito tapos ngayon natatakot ka? Hindi nila malalaman kung walang magsasabi. At saka ang Veronica na yan, ilagay mo sa maintenance department. Gawin mo siyang manager ng mga cleaners doon. Gustong tumawa ni Natalie dahil sa narinig. Okay, sige ma'am, basta ikaw ang bahala sa akin ha, sakaling magtanong sa Sir Romeo. Umalis agad si Natalie at lumabas ng opisina ng amo. Miss Pascual, heto ng employee ID mo. Halika, sumunod ka sa akin para sa magiging opisina mo. Nakangiti namang sumunod si Veronica, mabutit naging mabait na ito sa kanya. Ngunit nagtaka siya na makitang nasa ground floor ang pinindot nito. Hindi lang siya nagreklamo, hinayaan lang niya kung anong pinaplano nito. Samantalang si Marlo, nakangiting nilagay sa stroller ang kanyang anak. Teka lang ha, sit back and relax ka lang dyan, may son. Kumukuha pa ng ID ang mami mo, so surpresahin natin siya mamaya. Pabulong niya na wika sa anak. Sir, nandito na po yung fresh flowers na in-order mo. Binalingan niya si Romeo. Akin na yan. Kinuha niya mga bulaklak at maingat na nilagay sa magiging table ni Veronica. Mukhang kakaiba nga ang bagong sekretarya mo ngayon. Lahat ng sekretarya dumaan sa'yo sa labas ng pwesto, ngunit ngayon nasa loob mismo ng opisina mo. She's my wife, nakangiti niya sagot. Just keep your mouth shut. Pagbabanta niya rito. Ilang sandali pa bumukas ang pintuan ng silid. Good morning sir, I'm your new secretary. Sandaling hindi nakahuma si Marlo mula sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa magiging sekretarya ko niya. Paano nangyaring ibang babae ito? Nakamot niyang ulo. Akala man ni Chloe, gandang-gandang boss niya sa kanya kasi nakatulala pa ito. Kaya naman, lalo niyang hinatak ang damit upang lumuwang pababan kanyang dibdib. Romeo, ibigay mo nga sa akin ang file. Hindi pa niya naisipan na tingnan kung sinong pangalan ng bagong sekretary niya. Hinimas niya ang baba habang nakatingin pa rin sa hindi niya matanggap na magiging sekretarya niya. Anong kayang gagawin ni Marlo ngayong ibang babaeng humarap sa kanya bilang kanyang sekretarya
Ano kayang gagawin ni Veronica kapag nalamang si Marlo ang boss niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.